Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sino ba naman ang hindi gusto ng matagumpay na karir, kasiyahan sa buhay, pera at pagmamahal? Yung tipong kumpleto na ang lahat sa buhay mo. Napakasaya, hindi ba? Pero paano kung sa kagustuhan mong makumpleto ang iyong buhay at ito ang magpapahamak sa iyo, gugustuhin mo pa rin ba ang perfect life? Ipipilit mo ba ang isang relasyon kung ayaw sa iyo ng isang tao? Yan ang ating storya ng isang babae sa kwento ngayon. Ang babae ay kinilalang si Angela Hendriati Wayuningsi o Angela, 51 years old. Siya ay ipinanganak ng June 19, 1968 sa Indonesia. Si Angela ay nakatira mag-isa sa isang apartment sa Jakarta. Nagkaroon ng karelasyon si Angela pero kalaunan ay naghiwalay din sila. May isang anak na babae si Angela ngunit maaga itong nawala dahil sa isang aksidente. Nagtrabaho bilang editor at journalist si Angela sa Femina, isang magazine para sa mga kababaihan. Nakatanggap pa si Angela ng isang award dahil sa isang column na ginawa niya noon tungkol sa isang sakit na bird flu. Dati ding activist para sa Environmental Forum si Angela. Ayon sa kapatid ni Angela, napakabait na tao nito at responsable sa kanyang trabaho. Taong 2018, nagtrabaho bilang attendant sa isang hotel sa Bandung City si Angela. June 2018 nang makilala ni Angela si Eki Listiato o Edward, 38 years old. Isang magsasaka si Edward na nagtatrabaho sa isang lupain na ang produkto ay mga kamatis at iba pang mga gulay. Habang nasa forum noon si Angela, inofera niya si Edward ng isang hydroponic project o pagtatanim gamit lang ang tubig. Agad naman na nagka-interes si Edward sa proyektong ito at doon na nagsimula ang kanilang pag-uusap. Kalaunan, nagkaroon na ng relasyon si Angela at Edward. Maituturing na bawal na relasyon ang meron silang dalawa dahil meron ng pamilya si Edward. Kahit na 13 years ang tanda ni Angela kay Edward, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Para kasi kay Edward, mas gusto niyang makarelasyon ang mas matandang babae. Sila ay tumira sa apartment na pag-aari ni Angela. Malapit naman ito sa pinagtatrabahuhan ni Edward. Madalas mag-date sina Angela at Edward sa iba't ibang lugar ng palihim. Sa tuwing aalis sila, ang gumagastos lagi ay si Angela. Minsan ay binibigyan pa nga ni Angela si Edward ng mga damit, sapatos at mga relo. Isang beses na ipakilala ni Angela si Edward bilang kanyang boyfriend sa kapatid niya na pangalanan na lang nating Troy. Ipinaramdam ni Edward kay Angela ang pagmamahal na kanyang hinahanap-hanap at sila ay lalong mas naging masaya. Pero pakiramdam noon ni Angela, makukumpleto na ang kanyang perfect na buhay. At isa na lang ang kulang. Kasal. Makalipas ang 6 na buwan na bawal nilang relasyon, sinabi na ni Angela kay Edward na gusto niya nang magpakasal silang dalawa. Subalit dahil may asawa na si Edward, nag-alangan siyang pakasalan si Angela. Kaya naman humindi si Edward sa gusto ni Angela. Hindi naging masaya si Angela sa desisyon ni Edward at nagalit ito. Tingin ni Angela, ginagamit lang siya ng kanyang boyfriend na si Edward. Hindi din makapaniwala si Angela na pinili ni Edward na manatili sa kanyang asawa kaysa sa kanya. Dahil dito, nakipaghiwalay si Angela kay Edward at pinalis niya ang lalaki sa kanyang bahay kahit na mahal niya si Edward. Matapos mag-alsa balutan ni Edward, umalis ito sa apartment ni Angela at bumalik sa kanyang pamilya. Taong 2019, nagplano na si Angela na pumunta ng Amerika kung nasaan ang kanyang mga kaibigan para dun na magtrabaho. Kaso, para makapag-ayos ng mga papeles, kailangan niyang mabawi ang kanyang passport.
June 17, 2019, nakipagkita si Angela kay Edward dahil nadala pala ng lalaki ang kanyang passport nang umalis ito sa kanyang apartment. Pumunta si Angela sa bahay ni Edward sa Bantang Gebang kung saan mag-isa lang itong naninirahan doon. Nang mag-usap sila, sinabi ni Angela na mahal niya pa rin si Edward. Muling sinabi ni Angela kay Edward ang kagustuhan niyang magpakasal. Subalit muling humindi si Edward. Nainis si Angela kaya nakapagbanta ito kay Edward na ipapakalat niya ang kanilang bawal na relasyon sa mga tao. Napuno ng galit si Edward dahil kapag nangyari yon, malalaman ng kanyang buong pamilya ang kanyang pangangaliwa. Ayaw ni Edward na masira ang kanyang pamilya kaya agad siyang nakaisip ng paraan para mapatahimik niya si Angela. Bigla na lang inatake ni Edward si Angela at saka sinakal ang babae ng ilang minuto. Maya-maya pa ay tuluyan ng binawian ng buhay si Angela. Hindi alam ni Edward ang kanyang gagawin sa labi ni Angela at natakot siya na baka siya ay mahuli. Kaya nagdesisyon si Edward na itago ang labi ni Angela sa kwarto ng kanyang bahay at ilagay ito sa isang malaking plastic container. Para naman hindi lumabas ang masangsang na amoy, tinakpan ni Edward ang plastic container ng mga tape at tela. Nagkalat din siya ng mga piraso ng coffee grounds o kape sa mga bintana at pinto ng kanyang bahay para maitago ang amoy. Naging matagumpay si Edward dahil wala ni isa sa kanyang mga kapitbahay ang nakahalata na meron siyang tinatago sa loob ng bahay. Ilang araw matapos ang krimen, umalis si Edward sa kanyang bahay at tumira sa bahay ng kanyang kaibigan. June 19, 2019, ang isa sa mga katrabaho ni Angela ay nagsimula ng magtaka bakit ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho ito. Sinubukan niyang kontakin ang pamilya ni Angela pero hindi din alam ng mga ito kung nasaan na si Angela. Sinubukan ng pamilya ni Angela na siya ay tawagan at i-text, subalit ni isang tawag ay hindi niya sinagot. Nalungkot pa nga ang pamilya ni Angela dahil kaarawan pa man din niya ng araw na iyon. Ang alam kasi nila, may balak na itong mangibang bansa, ngunit hindi naman daw ganon si Angela na basta-basta na lang aalis nang wala man lang paalam. Sinubukan naman ni Troy, ang kapatid ni Angela, na tawagan ang kaibigan nito sa Amerika para tanungin kung nandun na si Angela. Sumagot naman ang kaibigan ni Angela na wala pa siya sa Amerika at 2 araw niya nang hindi nakakausap ito. Lumipas ang ilang araw, hindi pa din nagpaparamdam si Angela kahit kanino. Pinuntahan nila ang mga lugar na pwedeng puntahan ng babae pero wala silang nakuhang impormasyon tungkol kay Angela. Nagulat na lang ang pamilya ni Angela na nagpost ito sa kanyang Instagram account noong June 28, 2019. Sa post, makikita ang larawan ng isang airport. Nagtaka ang mga katrabaho at kapamilya ni Angela dahil nagawa nitong mag-post ng picture na hindi man lang nagsasabi kung nasaan siya. Kinutuban na ng masama si Troy dahil dito, na posibleng may nangyaring masama sa kanyang kapatid. Kaya naman agad siyang nagpunta sa isang police station para i-report na nawawala ang kanyang kapatid. Kasama ng mga pulis, hinanap ni Troy si Angela. Nagpakalap na din sila ng mga flyers na may larawan ni Angela para ipaalam ang kanyang pagkawala sa maraming tao. Doon na naalala ni Troy na may ipinakilala pala sa kanya ang kanyang kapatid na isang lalaki at ito ay si Edward. Nagulat si Troy nang malaman na may asawa at anak na pala si Edward. Ang alam niya kasi, single ito kaya nakipagrelasyon ang kanyang kapatid. Hinanap ng mga pulis si Edward para questionin at nang makita siya ay agad siyang dinala sa police station. Sa interogasyon, sinabi ni Edward na wala siyang alam kung nasaan si Angela dahil matagal na umano itong hindi nakikipagkita sa kanya.
Walang nakuhang impormasyon ang mga pulis mula kay Edward kaya hindi umusad ang kaso ng pagkawala ni Angela. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan pero hindi pa din nakikita si Angela. Sa kabilang banda naman, ang naiwang cellphone ni Angela ay binenta ni Edward. Ang ATM naman sa wallet ni Angela ay kinuha din ni Edward at wini-withdraw ang mga laman nito. Pineke na din ni Edward ang pirma ni Angela para kunwari ay inilipat na ng babae sa kanyang pangalan ang bahay kung saan sila tumira noon. Naibigay naman kay Edward ang titulo at sa pagkakataong ito sa kanya na nakapangalan ang bahay. Paminsan-minsan, bumabalik si Edward sa kanyang bahay kung saan niya iniwan ang labi ni Angela. Ito ay para tabunan ng tela at lagyan ng tape ang lalagyan. Naglilinis din siya sa bahay at naglalagay muli ng mga butil ng coffee grounds o kape. December 2020, nag-report ang asawa ni Edward na pangalanan na lang natin Karen. Sinabi niya sa mga pulis na ilang araw niya nang hindi nakakausap ang kanyang asawa. Ayon pa kay Karen, matapos nilang mag-away, hindi na daw umuwi ang kanyang asawa. Hindi din daw makontak ni Karen si Edward miski text o tawag. Nagsimulang hanapin ng mga pulis si Edward at may nakapagsabi na may bahay ito sa Bantang Gebang. Pinuntahan ng mga pulis ang nasabing address pero wala silang naabutang tao sa bahay. Nang mga oras naman na ito, papunta na si Edward sa bahay na iyon dahil plano na niya na tuluyan ng ilibing ang labi ni Angela. Pumasok ang mga pulis sa loob ng bahay at nag-ekspeksyon. Maya-maya pa, naamoy nila ang masangsang na amoy na nagmumula sa kwarto. Doon na nila nakita ang dalawang kahina-hinaling plastic container. At nang buksan nila ito, tumambad sa kanila ang labi ng isang babae. Pinaniwalaan agad ng mga pulis na ang babae na iyon ay ang nawawalang si Angela. At ang may gawa nun sa kanya ay walang iba kundi ang may-ari ng bahay na si Edward. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Edward at nakita niyang pinalilibutan ng mga pulis ang kanyang bahay. Kaya tinangka niya pang tumakas. Mabuti na lang ay agad siyang nahabol ng mga pulis at siya ay isinama pabalik sa istasyon ng mga pulis para questionin. Ang nakitang labi ng mga pulis ay agad na dinala sa laboratorio para makumpirma ang kanilang hinala na si Angela ang nakita. Sa DNA test, lumabas na positibong si Angela ang labi. Labis na nalungkot ang buong pamilya ni Angela nang malaman nila ang natuklasan ng mga pulis. Hindi naman makapaniwala si Troy na ganun lang ang kinahantungan ng kanyang kapatid. Dito na nasiwalat na dating magkarelasyon si Edward at Angela. Nakakuha din ng impormasyon ang mga pulis na kahit wala na si Angela, may nagwi-withdraw pa din ng kanyang pera. Miski ang bahay na pagmamay-ari niya ay nawala at nailipat sa pangalan ni Edward. Sa mga ebidensyang ito, sigurado na ang mga pulis na si Edward nga ang suspect sa pagkamatay ni Angela. Sa interogasyon ng mga pulis, dinenay ni Edward na may intensyon siyang patayin si Angela. Aksidente lang daw lahat ang nangyari. At para sa mga pulis, direkta nang umamin si Edward kaya siya ay inaresto at kinasuhan ng murder. Siya ay pansamantalang ikinulong habang naghihintay ng trial. Nagsagawa naman ng isang reenactment ang mga pulis kasama si Edward kung paano nangyari ang krimen. July 2023, nagsimula ang trial ni Edward at sa pagkakataon na ito, direkta siyang umami na siya ang pumatay kay Angela. Nanindigan naman ang panig ni Edward na wala itong intensyon na patayin si Angela at nagawa lang ito ni Edward matapos siyang i-provoke ng babae. Pinakita naman ng prosecution ang mga ebidensya na intensyon talaga ni Edward na patayin si Angela para patahimikin ito. Pinakita din nila sa korte ang ebidensya na si Edward ang nagwi-withdraw ng pera ni Angela mula sa kanyang ATM account kahit napatay na ito.
Inilabas din nila ang mga ebidensya ng pamimeke ng pirma na ginawa ni Edward. September 2023, napatunayang guilty sa kasong murder si Edward. Para sa mga judge, napakasama ng ginawa ni Edward sa taong minahal lamang siya. Hinatulan si Edward ng habang buhay na pagkakakulong. Naibalik naman sa pamilya ni Angela ang tito ng lupa ng bahay ni Angela na nakuha ni Edward. Dahil naman pineke niya ito. Masaya naman si Troy at ang kanyang buong pamilya matapos ang ilang taon ay nabigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. Pero hindi masaya sa naging hatol si Troy. Umasa kasi ang kanilang buong pamilya na bitay ang ihahatol kay Edward sa pagpatay nito sa kanyang kapatid at pagkuha ng kanyang pera at bahay. Sa tingin nyo, nagkamali ba si Angela sa pagpili ng lalaki sa kagustuhan niyang mag-asawa? At talaga bang manggagancho si Edward gaya ng hinala ni Angela? Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na bigyan ang title ng kwento natin ngayon, ano ang ilalagay nyo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!